So hello guys, welcome sa ating bagong video, no. Hanap nyo ba ay quality dashcam? Tamang-tama, may pag-uusapan tayo sa ating bagong video ngayon. Ano yon? Ito yung DTPi Dual Channel Dashcam Z40. Kamusta kaya yung performance niya? Titingnan natin. Sa umaga, sa gabi, may tint ka man. Ano kayang mga footage yung may papakita nito sa atin? At ano yung mga features na meron siya? So ano, pag-usapan natin to. Tara, let's roll! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. So bago natin to i-unbox guys, tingnan muna natin yung mga features niya. Nakalagay naman sa box kung ano yung specs ng camera na to. So meron daw tong dual channel dashcam. Resolution niya ay 1944p. So at par siya sa mga kalaban niya 70mm A500S, ano. Dual camera siya, so harap at likod, may built-in GPS. Meron din daw itong tinatawag nilang 24-hour parking monitor. At saka yung battery niya, maganda sa kanya, super capacitor. At saka built-in yung IPS power management niya. So ibig sabihin, hindi siya madaling masira yung battery niya. So, usually sakit yun ng mga dashcam, lalo na kapag kagaya nito nakapark ka sa arawan, no, talagang madaling masira yung battery. Pero ito, operating temperature niya talagang mas mataas ko, kaya kahit mainit, kayang-kaya. Sa kabila naman side, makikita niyo doon yung feature niya na meron siyang D2 Save storage technology. Ibig sabihin, bukod sa micro SD card, meron pa siyang built-in na NAND flash storage. So para siyang may backup lagi kapag ka nagre-record tayo. So walang nawawalang footage sa kanya, which is very good kasi common talaga nangyayari sa mga dashcam, nasisira yung mga micro SD card. Kaya maganda, meron siyang sariling backup, ano. At ang sabi, maximum support niya 128 GB ng micro SD card storage. So malaki rin yung maximum support niya. So unbox na natin to guys. Okay, sa box niya guys, meron siyang dalawa, no. Ayan, may maliit. Ito yung nakalagay, rear camera 1080p HD image quality. At ito yung isa, yung Z40. Ito yung main camera. So unbox muna natin tong maliit guys. Unahin natin tong rear camera niya, no. Buksan natin siya. Sealed na sealed pa talaga, no. Sige, tanggalin natin yung sealed niya guys. Yan. So natanggal natin. Buksan natin, hugutin natin. So ito siya. Makikita nyo agad yung camera, yung dashcam. Okay, ito siya, side up. So may lens protector siya, naka 3M din, no? At meron siyang wiring dito for connecting. Kasama rin yung mahaba niyang wire para ma-connect siya doon sa main camera natin, no? Mahaba to guys. Di binanggit ko ilang meters, pero I think kasyang-kasya to kahit SUV, no? Kayang-kaya. Tapos meron din siya extra 3M just in case na magkamali kayo ng kabit. So may extra siya. So yun yung itsura niya guys. Made of plastic siya, no? So tabi muna natin to. Yun lang naman yung laman niya, tsaka document sleeve, no? Ngayon dito naman tayo sa main camera, yung Z40, no? Iba yung unboxing experience niya. Ina-unbox mo siya ng ganyan. And then ito, kita mo agad yung pinaka main camera niya. Napansin ko sa kanya guys, no? Ang laki, oh. Laki siya, oh. Mas malaki siya kaysa sa 70mm, pero mamaya check pa natin. Tingnan muna natin yung iba pang kasama sa box niya. Mabuksan natin yung box. Then meron siya mga document sleeves dito. Nandito na rin yung kanyang mga tawag dito, yung mga film, para hindi mo siya direktang iti-3M sa mo, sa windshield mo, lalo na kung may tint ka. So kudos, meron siya dyan. Electrostatic film, yun pala tawag doon. Tapos meron din siyang mahabang Type-C cable for power. Meron na rin siyang kasamang parang cigarette port, no? Ayun nga, na USB cigarette port. So meron siyang kasamang ganon, which is very good. Tapos meron na rin siyang prying tool para kung gusto mong ilagay-lagay sa mga singit-singit ng yung mga wires mo, madali mo magagawa. So kumpleto siya, no? So tingnan muna natin guys yung pinaka main dashcam bago natin mag-proceed sa next video, next part. So yan, so makikita mo may 4 na button siya. Ito yung pang set niya, microphone, album at saka pang lock, which is good, no? May lock feature pala siya.
Dito mo sasaksak yung micro SD mo sa kabila, at meron siyang parang speaker dito, at for sure itong dalawa microphone to. Ito, dito mo siya ilalagay, iti-3M, no? Pag ganun siya sa dash, sa ano mo, sa windshield mo, no? Tapos meron ding takip yung kanyang camera. Rotating to, no? Naro-rotate, no? Yan. Tapos sa bandang taas, nandito naman yung Type-C niya port, tsaka yung parang ano to, 2.5mm port para makonect yung reverse camera. No, yun lang naman yung makikita natin sa kanya, no. Gawa din siya sa plastic, pero mukhang magandang klaseng plastic naman. Diyan na rin pala yung built-in wifi niya, tsaka password pag magko-connect kayo sa app. So ano, kabit na natin to guys. Tapos papakita ko sa inyo agad yung mga footage na makukuha ko sa dashcam na ito. A few moments later. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano natin siya naikabit, ano. So nilagay namin siya dito sa likod ng rear view mirror, dito sa Toyota Fortuner. So baba ko lang para makita ninyo, no. Yan. So ito siya, very subtle, no. Sakto lang yung kanyang laki para hindi siya makaabala sa windshield niyo. Ito yung ideal, no, na pwesto niya. Kaya sakto lang, no. Medyo ano lang siya, nakatago. Pero ang ganda yung view niya, no. Tingnan niyo yung view niya. At makikita niyo rin naman sa test video natin mamaya. Overall, napansin ko sa kanya yung wire niya, sobrang haba, guys. No, ito Fortuner SUV, pero kahit SUV siya, yung wire niya may sobra pa. So nagtupi pa kami banda ron, pero naitago naman namin, ano. So yun yung nagustuhan ko sa kanya, mahaba yung wire niya, no. Tapos ganun din guys, no. Tingin ko aabot to kahit ano, van pa yung paglagyan mo, kaya saktong-sakto, no. Ayos na ayos tong camera na to, kung kahit mahaba yung sasakyan mo, kayang-kaya niya. So yun lang guys, ano, sa part na to. Tingnan naman natin yung test video niya. So ito guys yung front footage nung DD5 Z40 front camera. Ito ay around 4 PM, no? At take note pala, ito ay medium shade yung tint ng sasakyan na ito. Kagaya na makikita nyo guys, no, malinaw, walang nakakaligtaang details. At given na nakatint, no, para pa rin ano, no, okay pa rin yung pagkaka-capture niya ng images. So yan, kitang-kita yung mga text. At mamaya makikita nyo yan yung mga plate numbers kapag traffic. So lahat ng kailangan yung information, lalo na kapag may aksidente or kapag nagre-record lang kayo ng inyong lakad, no, makikitang-kita nyo talaga. So syempre hindi siya kagaya ng mga DSLR quality, pero for me parang okay naman yung footage niya kapag morning naman. Dito naman guys, ito naman front footage pa rin siya, same na car, medium tint pa rin yung kanyang tint, no, pero ito gabi at maulan. No, pero napansin nyo sa kanya guys, kahit medyo gabi siya, no, basta enough yung lighting nung nasa harapan ninyo at maganda rin yung headlight nung sasakyan ninyo, kitang-kita pa rin yung mga details, no. Medyo nag-glare lang ng konti sa headlight, pero ng kasalubong, pero once na nakatutok na kayo, yun yung tricycle, di ba, kitang-kita yung body number niya, pati ibang plate number. So sa gabi to at umuulan, kaya okay na okay pa rin. At yung lighting niya may mga street lights naman, pero okay pa rin, ano, kitang-kita pa rin natin siya. So malinaw pa rin yung pagkaka-capture ng footage kahit gabi itong front camera. So guys, ito naman yung shot sa Z40 rear camera, no. Ito ay around 8:30 ng umaga, ano guys. At take note, ang tint pala nitong sasakyan na to sa rear ay super dark. Pero napansin nyo, kahit super dark yung tint niya, no, kitang-kita pa rin. No, at hindi siya kasing ganda ng quality ng front kasi yung front is 1944p. Pero ito 1080p lang, pero pansin nyo, no, HD pa rin. Kitang-kita natin yung mga details ng mga sasakyan, kahit nga plate number, kita pa rin, ano, given na ano to, na super dark yung tint sa likod. At nakaka-capture niya lahat, kagaya nitong paparating na sasakyan, ayan, no, kompleto. So kung magkaroon ka man ng aksidente, mabangga ka man, no, kitang-kita mo yung plate number ng sasakyan sa likuran mo, pati iba pang mga details. Ito naman, rear footage pa rin, same tint, same car, pero mga around ano na to, 6 PM, medyo maulan din, no. Pero kahit gabi guys, no, yan, kita pa rin yung mga important details. Hindi siya super okay na okay, no, super high quality, pero yun, no, kita mo pa rin, kita pa rin yung plate number, yung itsura ng sasakyan, yung make and model, at iba pang mga little bit details na kailangan natin. So hindi siya superb quality, no. Syempre expected naman na natin yun sa ano, sa rear camera, no, pero at least kita mo pa rin yung mga mahalagang details kapag ka nagre-record ka during traffic o kaya kapag ka merong mga accident. So yun lang guys yung mga footages niya. So ngayon guys, nakita na natin lahat ng pwede nating makita dito sa DD5 Z40 dashcam.
Ang tanong, may re-recommend ko ba siya? Well, for me, coming from a 70mi user, ito, yung 70mi A500S set natin, I think may bago na akong mas may re-recommend sa inyo na dashcam. Ito nga, yung DDPi Z40 dashcam. Kasi mas marami siyang feature. Although same category sila, same resolution ng 70mi, pero napansin ko, at siguro napansin nyo rin, parang mas malino yung footage na kuha ng DDPi Z40. Mas marami siyang advanced features at the same price range. No? Kagaya na nabanggit ko kanina mga features, karamihan doon wala sa 70mi natin. Or kailangan mo pang bilhin na plug-in para lang magkaroon si 70mi ng ganun. So yun na napansin ko, talagang mas jump pack, mas marami kang makukuha sa babayaran mong presyo sa DDPi Z40. So kung nag-iisip kang bumili ng dashcam na yan, click mo na yung link sa description box, para mabili mo sa official store ng DDPi Philippines yung dashcam na to. At syempre sakto 99 sale, kaya makakatulong sa iyo yung discount, malaking discount para mabili mo na yung dashcam na to. So yun lang guys, sana nakatulong sa iyo yung video na to when choosing to buy this camera or dash camera para sa iyong sasakyan. So kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So yun lang guys, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy!